talk of inner peace, it means na yung meron satisfaction, may contentment. It comes to a point na yung anything that happens to you, you will not be very concerned na parang it will cause trouble. Or at the same time, ang feeling mo parang, ay, kaya kong lahat ng mga pagsubok, lahat ng problems ko, kaya kong sabihin magiging panatag yung loob ko. It's so difficult para magkaroon ng inner peace, pero it can happen. Kinakailangan kasi talaga na magkaroon ng inner peace dahil kasi unang-una, for you to be able to get rid yung mga past painful experiences mo, talagang kailangan mapayapa yung kalooban mo. Pangalawa, you cannot find the true happiness na sinasabi. Although sabihin natin maraming pagkakataon na pwede kang maging masaya sa kahit anong bagay, pero yung talagang kasiyahan o yung tinatawag nating kasiyahan yon, iba yung kaligayahan. Yung kaligayahan na nararamdaman ng isang tao, mararamdaman mo lang yun kung meron kang tinatawag na inner peace. Unang-una, para magkaroon ka ng ganitong klaseng kapayapaan sa loob, sa sarili mo is, one, mahalin mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo mahal yung sarili mo, tapos sasabihin mo, mahal mo ibang tao, hindi eh. Kailangan mahalin mo yung sarili mo para matuto kang magmahal din ng ibang tao. Dahil yung klase ng pag-ingat mo sa sarili mo, makikita mo rin yun, mag-i-exude yun sa ibang tao na, ganito pala itong taong to kasi kaya niyang mahalin yung sarili niya. Pangalawa, kung tinatawag natin self-care, importante yan eh. Self-care means yung meron kang psychological, emotional, spiritual health na pinangangalagaan. So pag buo yung mental health mo, then definitely, kaya mo nasabihin na talagang, magiging masaya ako, meron akong inner peace. Ngayon, lahat ng mga negative thoughts, yung mga intrusion ng mga nakakagulo sa isipan natin, dapat mawala yon. So paano siya mawawala? Una, you have to relax. Kasi sometimes ang tendency, nag-overthink tayo. Hindi pa dumarating yung problema. Ba, sinabi mong ganun, ay may utang ako. Paano yan? Mag-iisip ka na, naku, hindi ko kayang bayaran. Naku, darating ng ganito. So, paano ka makakatulog ng maayos? Iniisip, pati sa pagtulog mo, iniisip mo yung utang mo. Tapos sa kinabukasan mo, baka mamaya merong darating na maniningil, iniisip mo pa rin. So, pag nag-overthink ka, definitely, it can create yung possibility na magkakaroon na ako ng anxiety, mag-escalate ito sa something na mas nakakalungkot, or kaya naman, talagang hindi mo na kayang resolbahin yung problema mo. So, gulong-gulo palagi yung utak mo. Yan yung mga bagay na pwedeng sabihin natin na talagang makaka-apekto sa ating yung kapayapaan sa sarili, at the same time kung paano talagang magkaroon ng yung magiging masaya ka. Hindi ka talagang magiging masaya kung ang iisipin mo puro problema. Kasi parang normal sa atin na magkaroon ng problema. Pero normal din na dapat magkaroon ka rin ng kasiyahan. Meron kasing tinatawag na yung pervasive pattern of depression na hindi nakikitang umiiyak ka, pero pwedeng tuloy-tuloy sa buhay mo, malungkot ka. So pag yung ganon, alam mo na merong nangyaring problema pero hindi na ilalabas. So yun yung dapat ma-resolve rin para makita mo, maramdaman niya na sabi, kasi pag tanong mo, masaya ka? Alam mo, malungkot ako sa loob. Parang, Parang maging malungkot sa loob? Hindi mo maipakita. Walang satisfaction. Merong mga kamalian na nangyari before na hindi na natin kayang itama. Pero pwede nating gawin na yung mga mali nating yun ang magbigay sa atin ng paraan para maging leksyon na hindi na uulit. Because sabi nga nila, we learn from our mistakes. And when we learn from our mistakes, that's the only time that you'll be able to move on, let go of yung mga past experiences. Alam ko naman na napakahirap para sa isang taong magkaroon ng contentment. Dahil kasi kahit na sino naman hindi nasa-satisfy. Kaya nga marami tayong dreams, marami tayong goals, marami tayong gustong mangyari sa buhay natin. Pero dapat lahat ng mangyayari na ganoon, pag nakita mo na nagpasalamat ka dahil nangyari yon, lahat. Hindi mo na kinakailangan na
sobra-sobra. Kasi parang lahat nung nangyayari pala sa'yo, all the time, it's a blessing. At yun, siguro dyan lalabas na malaking factor ang pagiging spiritually healthy ka. Kasi kung hindi ka rin spiritually healthy, I don't think na maa-acknowledge mo lahat ng blessings na nakukuha mo. Pag sinabi mo kasing inner peace, napakahirap talaga siya. And sinasabi nga nila, ang attainment ng inner peace, kung kailan nagkakaroon na ng sense of maturity at saka realization ng kung ano yung nangyari nung mga buhay mo ng ilang panahon. Mahirap para siguro sabihin mo sa isang bata magkaroon na ng inner peace. Pero it is something na pwedeng i-imbibe with good moral values na ipapakita ng good parenting. Lahat magkakaroon ng satisfaction, magkakaroon ng contentment. And hopefully, parang sa isang tao na tumatanda, importante magkaroon ng inner peace. Dahil pag nagkaroon ka ng inner peace, hindi ka matatakot mamatay, hindi ka matatakot na may maiiwanan ka, at never mong iisipin na meron kang kulang na ginawa dito sa mundo. Lahat nagawa mo at naganap yung mga gusto mong mangyari sa buhay.